bulaklak. Yung kung nakaraan na bulaklak, ngayon po ay mga buko ng mga maliliit na mga gamunggo size. Tapos iba now pa lang po lumalabas po ang mga bulaklak natin. Iba mga matang hito. Hindi naman po siya ganong karamihan mga katribya. Pero kailangan lang po natin siyempre po ng ating alaga. At yung ating mga buko. Yan. Yung ating naman pong pinagpitasan, meron din naman po siyang mga matang hito. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Maganda-ganda po mga ka-farmers po ito. Ang panahon po natin, wala po tayong kulimlim na nakikita. At yung panahon ay mainit. Kumbaga, medyo maganda-ganda po mag-spray po tayo ngayon mga ka-farmers po ng ating pong pandamo. Kaya naman ito yung nakaraan po nating na-spray. Patay na yung mga damo po natin. Yun naman po ang ating inaalagaan ng mga bunga. Ayan, malalaki na rin. Yung ating pong pailan-ilan po na mga lumabas po na bulaklak. Yung kung nakaraan na bulaklak, ngayon po ay mga buko ng mga maliliit na mga gamunggo size. Tapos iba now pa lang po lumalabas po ang mga bulaklak natin. Iba mga matang hito. Hindi naman po siya ganong karamihan mga katribya. Pero kailangan lang po natin siyempre po ng ating alaga. At yung ating mga buko. Yan. Yung ating naman pong pinagpitasan, meron din naman po siyang mga matang hito. Kaya po sa pag-aalaga po mga ka-farmers po ng kalamansi, pinagmamasdan po natin po yung bawat dulo ng ating pong kalamansi, mga sanga. Kung siya ba ay mayroong bulaklak, mayroon siyang bungang mga maliliit, dahil doon mo makikita kung tayo po ay makaka-harvest sa susunod, kung wala tayong magiging harvest, kung wala po ang bunga. Kaya po ang ani po ng kalamansi, depende po sa inyong alaga. Depende rin po sa bulaklak at depende rin po sa pagpapatuloy po ng inyong bunga. Kaya hindi naman po pinag-uusapan mga ka-farmers na kung marami po ang lumabas na bulaklak ng inyong kalamansi, okay na, sapat na. Hindi. Pag hindi po natin ito mga ka-farmers po napatuloy, mga malalaglag din po ang bunga ng inyong kalamansi. Kaya ang sikreto ng marami pong bunga ay nandun po yun sa alaga at sa supply po natin ng mga gamit na pangangailangan ng kalamansi. Pag hindi alam po noong mag-aalaga ang kanya pong gagawin, ayan o, wala siyang ganito na mga buo ang bunga. Merong may sira, ayan, kagaya nito. Pag hindi mo inalaga ng kalamansi, halos ganito ang magiging bunga. Walang magtutuloy. May magtuloy man, pailan-ilan. Ilang red bag lang din po ang inyong pipitas. Kaya isa po yan doon sa dapat i-monitor din natin bilang tayo ay nag-aalaga ng ating kalamansi. Tapos, siyempre, kung yung bang ginagamit nating gamot ay effective ba, pati na rin po lalo na yung ating pong abono, kung effective, pwede natin ituloy. Pag hindi po effective ang abono po ninyo, huwag natin ituloy dahil makagagastos lang po kayo. Pero pagka effective naman, pwede nyo pong ituloy yung inyong abono na ginagamit. Tapos, yung pong gamot na ini-spray. Kasi mahal po kung minsan kadalasan ng maintenance po ng kalamansi.
Pag halimbawa ay once na yan ay nalaglag ang bunga, another kwan uli yan, puhunan, magpapanibagong pabulaklak ka uli. Ang mahirap, paano kung hindi mamulaklak? Yung inilagay mong abono, baka hindi po bumalik ang inyong pong finance, yung inyong ginastos. Importante sa kalamansi dapat magkaroon siya ng maraming bulaklak. Dahil pag mayroong bulaklak o marami ang inyong kalamansi, malaki pag-asa ninyo na maparami ang inyong pong bunga. Dahil doon manggagaling po ang magiging bunga ninyo. Kaya lang, hindi ko mo yan ay maraming bulaklak, tapos na ang laban. Kailangan po natin mapaganito natin ang bunga nila. Mapatagtag, mapaganda po ang kanya pong buko. Ayun. Para noon, meron tayong inaasahan na susunod na maha-harvest. Ganyan po. Ang kalamansi ay talaga pong mabusisi, matrabaho nga. Pero kagandahan naman ito, may jackpot. Pag nakatsempo ka na itong mga buko na ito ay mataas ang presyo, ay swerte natin. Pero kung medyo mababa naman ang kalamansi, may bunga kalamansi natin, hindi ka rin naman talo. Dahil meron kang kikitain pa rin. Kaya sa kalamansi mga katribya, maliban na lamang kapag ka po ito ay nakalamidad ng mga maiitim ang ulo, yun talagang talon-talo ka dyan. Dahil walang kapupuhunan po yung mga kawatan, pagkakaroon sila ng kalamansi. Ayan. Kaya marami po yung maganda po ang bilog ng ating bunga. Ibig sabihin ay meron tayong inaasahan na palakihin. Kaya hindi tayo maiinip. Yung mga gamais na yan, magiging gasaresa. Kaya yung bawat mga dulo ating pong tinitingnan kung meron siyang sira. Ito, yan, may sira na ito. Hindi balik mayroong sira. Wag lang majority. Dapat majority natin ang mga buo para sulit ang ating pag-aalaga. Hindi po kasi natin nakikita mga ka-farmers po yung mga buo. Sayang po yung ating gamot na ginamit saka yung pag-i-spray. Pero marami naman po mga ka-farmers po yung maganda ang buko, bilog, pati yung mga maliliit. Naagapan lang po natin yung mga sangang tuyo. Maganda po ang kalamansi pagka wala po yung sangang tuyo. Kitang-kita natin po yung pagka-berde niya. Yung pati dahon niya kung minsan ay kumikilap. Yan, okay yan. May mga lumalabas sa bulaklak sa mga dulo Hindi lang siya ganong makapal na namumuti kagaya ng mga tagaraw. Kapag nakaraang tagaraw talagang namumuti ang kalamansi. Kaya lang pagka namali ka dyan ng alaga ay halos walang ititira ang mga insekto. Ang bagsik kasi mga ka-farmers po ng insekto nandiyan po sa bulaklak. Kaya mula pa lang po doon sa umpisa, sa tinatawag nating matanghito, nag-uumpisa na po tayo dyan ng ating pag-i-spray. Twice a week. Minsan nga iba, isang araw lang ang pagitan, nasisira pa ang bunga. Sisira pa ang bulaklak. Kaya gano'n ang nangyayari. Ito yung pinagbagsakan po ng saging. Bunga po yan ng
bagyong Uwan. Nag-i-spray po yung kabila kaya maamoy po yung gamot. Baho. Tayo hindi po tayo gumagamit po ng mabahong gamot. Ito, baka sakali lumaki pa kung buhay po yung puno. Sabi natin, yun, hindi po nanakawin po ng kawatan niya. Ay wala siyang mahihita eh. Puro balat. Ang kanyang makikita. Yan, yung mga bukong mga maliliit. Nakikita na po natin. Sa next month. Ito. Pang January natin ito. Yung mga gamunggo, pang Pebrero. Ito January pa pwede na mapitas yan. Ang kalamansi mga ka-farmers hindi naman po siya nahihinto kabubunga. Ikaw na lang po na may-ari ang magsasawa mag-alaga. Pag naubusan ka ng pampinans, ayun, doon na may sa mahihinto ang bunga ng kalamansi mo pagka hinintuan mo po ng alaga. Kaya kailangan sa kalamansi continuous ang pag-aalaga po natin. Continuous ang ating pag-i-spray, lalo po ngayong pag-araw. Talagang dapat yan maintenance. Kaya naman tayo supply ang mga ka-farmers po noong kalamansi sa maintenance natin. Dahil po yung napipitas, nakakabili tayo ng ating panggamot. Pagbili rin naman tayo ng pataba niya. Pataba sa kalamansi. Tapos pataba sa dahon. Pataba rin sa bunga. Ito mga katribya po yung kotsok ng ating maitanim. Ito yung bulitog. Tingnan nyo. Pagkakasabay tinanim po ito. Pero yung mga katabi niya malalaki. Yan. Ito siya. Maliit. Ganyan na ito. Nagbubunga din siya. Ayan. Kaya lang wala kang aasahan na ito ay lalaki. Kahit na ito, sprayin po natin ang pampalaki ng bunga. Kung ano ang variety niya, yun pa rin siya. Ganon din po sa kalamansi. Kaya lang, minsan, hindi po nakakalaki ang bunga ng kalamansi dahil naaagad naman. Gusto mo yung palakihin, hindi mo mapalaki. Una-una, dahil sa kawatan. Kaya nakikipag-unahan ka sa magnanakaw pag pumipitas. Pagka ikaw ay nagpatumpik-tumpik, wala ka nang aabutan sa kalamansi mo, naubos na po ng kawatan. Ganyan. Pero kung hindi dahil doon, pwede tayo magpalaki ng bunga. Kaya lang maliliit pa nga lang po yung bunga inaagapan ng mga visit. Update natin ang ating alaga. Marami rin po iba sa dulo. Pero di naman lahat ay marami po ang nagiging bunga. May mga kaunti, may marami, may marami-rami. Pero pag ito ay patutubigan po natin, ayan, once na nilabasan po ng bulaklak sa tag-araw, marami ang lumulusot. Ngayon ay wala pang gaano. Kahit na matapos po yung bagyong si
uwan at nagsabog tayo ng ating abono. Hindi po lahat ng kalamansi nagbulaklak ng marami, mga katribya. Anda-anda. Kaya sa malamang ay yung bulaklak na ito, mula na pagkabagyo, baka mataas pa rin po ang presyo. Ayan, buko natin. Sige mga ka-farmers, kita-kita po tayo po bukas. God bless po sa inyo lahat. Happy viewing po sa inyo mga katribya, na pati na rin po sa nasa ibang bansa. Happy farming po sa lahat. God bless po. Kita-kita po tayo bukas. Bye-bye.